Nagising si Corazon dahil marahan. Halos walang tunog na hila ni Andres ang kanyang braso mula sa ilalim ng balikat nito. Sinisikap na huwag siyang magising, at ang sadyang pag-iingat na iyon, na inilalayo nito ang sarili sa kanya. Kahit sa panaginip, ay nagsasalita ng higit pa sa anumang salita. Hindi niya idinilat ang kanyang mga mata. Nagpatuloy sa pagpapanggap na tulog. Nakikinig habang patiyad na naglalakad si Andres patungong banyo. Ang lagaslas ng tubig. Ang mahinang pagmumura nito, nang matapakan ang umaangit na sahig malapit sa pinto ang sahig, na ipinangako nitong aayusin 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi kailanman nagawa. Mula sa kabilang dingding, ay naririnig ang antok na paghinga ng kanilang anak na si Lisa, na kailangang gumising ng maaga para sa eskwela, at ang orasan sa bedside table ay nagpapakita ng 6:30 ng umaga. Oras kung kailan nagsisimula pa lamang magising ang lungsod, kung kailan bakante pa ang mga kalsada, at sa mga bintana ng mga kapitbahay, ay nagsisimula pa lamang magsindi ang mga unang ilaw. Lumabas si Andres mula sa banyo, amoy toothpaste na mint at murang cologne na hindi niya dating ginagamit. Itinuturing iyon noon na baduy at senyales ng kawalan ng panlasa. Ngunit nitong mga huling buwan, ay naging mapagbigay siya sa pag-spray nito. Tila sinusubukang itago ang iba pang bagay. Ibang amoy, na pinagsisikapan ni Corazon na huwag isipin. Mabilis siyang nagbihis, sanay na mga galaw maong, t-shirt, jacket mula sa sabitan sa may pinto at lumabas. Hindi man lang nag-almusal. Bagaman dati ay hindi niya masimulan ang araw, nang walang tasa ng barako at pandesal. Narinig ni Corazon ang pagsara ng pinto sa labas. Ang pag-angit ng mga baitang ng hagdan sa ilalim ng mga yapak nito. Napapalayo ng papalayo, at saka lamang niya idinilat ang kanyang mga mata, nakatitig sa kisame, na may mga bitak na mukhang mapa, ng isang hindi umiiral na bansa, kung saan dating nanirahan ang kanyang masayang pamilya. Nakahiga pa siya ng may 20 minuto, nag-iipon ng lakas upang bumangon at simulan ang araw na ito, na magiging katulad ng lahat ng nauna kulay abo, mabagal, puno ng maliliit na gawaing bahay, at mabibigat na isipin na sinusubukan niyang itaboy, ngunit bumabalik ng paulit-ulit, tulad ng mga makukulit na langaw tuwing tag-init. Pagkatapos ay bumangon siya. Nagsuot ng duster at pumunta upang gisingin ang anak, na natutulog nang nakasubsob ang mukha sa unan. Nakabuka ang mga braso, at mukhang napakaliit at walang kalaban-laban, kaya kumurot ang puso ni Corazon sa matinding pagnanais na protektahan ito mula sa lahat ng nangyayari sa kanilang pamilya. Anak, gising na! 7:00 na! Mahuhuli ka na! Tawag niya ng mahina. Umuupo sa gilid ng kama at hinahaplos ang likod ng anak, nagdabog ng kaunti ang dalaga. Humarap sa kabilang banda, at nakita ni Corazon ang mukha nito maputla. May mga eye bags sa ilalim ng mga mata, na may ekspresyon ng pagkapagod ng matanda, na hindi dapat naroroon sa isang 14 na taong gulang na tinedier. Ma, umalis na ba si Papa? Tanong ni Lisa. Idinilat ang kanyang mga mata, at tumingin sa ina, sa ganoong mapanuring paraan, na palaging nagpaparamdam kay Corazon ng pagkailang. Tila nakikita siya ng anak, hanggang sa kaloob-looban. Oo. Sa trabaho. May mga gagawin. Sagot ni Corazon. Iniiwas ang tingin. At muling naramdaman ang nakakadiring lagkit ng kasinungalingan sa dila. Umupo si Lisa. Inalis ang kumot. At tumingin sa ina ng matagal na titig, kung saan mababasa ang napakaraming hindi sinasabi. Kaya hindi nakatiis si Corazon. At mabilis na lumabas ng silid, nagbubulong ng tungkol sa almusal. Sa kusina, mekanikal niyang isinalang ang takure. Kinuha ang butter at cheese mula sa refrigerator. Hiniwa ang tinapay. At lahat ng pamilyar na galaw na ito ay ginagawa na tila kusa nang wala siyang pakikilahok. Dahil ang mga isip niya ay nasa ibang bagay. Tungkol sa katotohanan kahapon lang, ay aksidente niyang nakita sa telepono ni Andres ang isang mensahe mula sa isang nagngangalang Divina, ilang salita lamang. Ngunit napakaprangka at matalik, na imposibleng hindi makita ang katotohanan doon,
na napakasigasig niyang binalewala nitong huling 6 na buwan. Nakalimutan ni Andres ang telepono sa mesa nang pumunta ito sa banyo at umilaw ang screen dahil sa papasok na mensahe. Saktong sa sandaling dumadaan si Corazon. Hindi niya intensyong magbasa. Hindi niya gustong maging isa sa mga asawang naghahalungkat ng bulsa at nagsisiyasat ng mga chat, ngunit ang mga salita ay tila nabaon na sa memorya. Miss na kita. Kailan ka darating? Hindi ko na kayang maghintay. Maikli, simple, at napakasakit. Kaya naramdaman ni Corazon kung paano nanlamig ang lahat sa loob niya at nangunot sa isang mahigpit na bukol. Hindi siya nag-iskandalo, hindi nagwala, hindi naghagis ng mga sumbat at akusasyon. Ibinalik lang niya ang telepono at lumabas sa balkonahe, kung saan tumayo siya ng may 10 minuto. Nakatingin sa bakuran sa gabi, kasama ang mga kupas na upuan at mga nakatagilig na garahe. Sinusubukang intindihin kung ano ang gagawin ngayon. Sa lahat ng kaalamang ito, siya ay 35 taong gulang. Nagtatrabaho siya bilang accountant sa isang kumpanya ng kalakalan, kung saan maliit ang sweldo, ngunit matatag. Mayroon siyang anak na teenager na nangangailangan ng mga tutor at bagong damit dahil mabilis lumaki ang mga bata at nangangailangan ng pera palagi. Ang apartment ay nakapangalan sa kanila ni Andres ng hati. 2 taon pa lang silang tapos magbayad ng housing loan. At ang isipin tungkol sa paghahati ng ari-arian, tungkol sa mga korte, tungkol sa mga iskandalo, ay nagdudulot ng ganoong pagkapagod na gusto na lang niyang humiga at hindi na bumangon kailanman. Ma, ano bang ginagawa mo dyan? Lumalamig na ang almusal. Sigaw ni Lisa mula sa pasilyo. At natauhan si Corazon, bumalik sa kusina, kung saan ang anak ay nakaupo na sa mesa, na nakasuot ng uniforme, nakasimangot, at antok. Kumain sila ng almusal ng tahimik. Bawat isa ay may sariling iniisip. At ang katahimikan sa pagitan nila ay napakabigat at hindi natural na ilang beses na nagtangka si Corazon na magsabi ng anuman, ngunit hindi mahanap ang tamang mga salita. Nakaupo si Corazon sa kanyang mesa sa accounting department, nakatitig sa monitor ng computer, kung saan ang mga column ng mga numero ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata, nagiging isang walang saysay na hanay ng mga simbolo at hindi siya makapag-focus sa quarterly report na kailangang isumite bago matapos ang linggo. Sa labas ng bintana ay umaambon ng nakakairitang ulan ng taglagas. Sa mga salamin ay umaagos ang malalabong agos ng tubig at sa opisina ay amoy panis na kape at murang kemikal mula sa air freshener na inilagay ng kanilang boss na si Ginang Purita sa lahat ng sulok. Naniniwala na lumilikha ito ng kapaligiran ng komportable at maaliwalas. Bagaman sa katotohanan, ay sumasakit lang ang ulo mula sa amoy na ito at gusto mong agad na buksan ng malawak ang lahat ng bintana. Corazon, bakit parang napakalalim ng iniisip mo ngayon? Tanong ng kanyang kasamahang si Marites. Sumisilip sa divider na naghihiwalay ng kanilang mga mesa. At sa bilugan nitong mukha, na may laging mausisang mga mata, ay mababasa ang tapat na pag-aalala. Hinaluan ng pagnanais na makakuha ng ilang kawili-wiling impormasyon para pag-usapan sa smoking area. Parang, hindi ko alam. Parang nawawala ka? Wala lang. Sumasakit lang ang ulo. Siguro dahil sa panahon. Pag-iwas ni Corazon, sinusubukang magpakita ng walang kabuluhang ngiti na naging pilit at hindi ka pani-paniwala kahit para sa kanya. Makinig ka. Kumusta si Andres mo? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Dati ay pumupunta siya minsan para sunduin ka. Pero ngayon ay tila huminto na. Patuloy ni Marites. Lumalapit at umuupo sa gilid ng mesa ni Corazon, malinaw na nakahanda para sa isang mahabang usapan. Na huling bagay na gustong suportahan ni Corazon ngayon. Marami siyang trabaho, napapagod. Alam mo naman kung paano kargado ang lahat ngayon. Krisis, bawas-bawas ng empleyado. Kailangang kumapit sa pwesto, bigay ni Corazon ng inihandang parirala. Natunog napakapeke, na kahit ang sarili niya ay hindi maniniwala. Nanikit ang mga mata ni Marites.
Sinusuri siya gamit ang ganoong espesyal na kutob ng babae, na nagpapahintulot na walang kamali ang matukoy kung kailan nagtatago ng mahalagang bagay ang kaibigan. Ngunit nanahimik ito, umiling lamang at bumalik sa kanyang mesa. Iniwan si Corazon na nag-iisa kasama ang mga isip, na walang tigil sa pag-ikot sa kanyang ulo, parang isang sirang plaka, hindi nagbibigay ng kapayapaan araw o gabi. Sa gabi, nang sa wakas ay nakarating siya sa bahay, umaakyat sa pamilyar na hagdan na may mga kupas na hawakan at gasgas na mga baitang, kung saan ang isa sa mga anak ng kapitbahay ay nagkamot ng kutsilyo ng malaswang salita. Narinig ni Corazon mula sa apartment ang malakas na boses ni Andres. May pinagtatalunan ito sa telepono. At ang tono nito ay napaka-nerbiyoso at iritadong, na napatigil siya sa pinto. Nakikinig. Sinabi ko na hindi ko kaya ngayon. Pero intindihin mo naman sa wakas. Sigaw ni Andres. At sa boses nito, ay may tunog ng desperadong galit. Hinaluan ng kawalan ng magagawa. Kailangan ko ng oras upang ayusin ang lahat. Hindi naman pwedeng ganoon na lang bigla at. Hindi. Makinig ka. Huwag mong sabihin sa akin na nangako ako. Alam kong nangako ako. Pero komplikado ang sitwasyon. Kinuha ni Corazon ang mga susi. Sadyang malakas na pinatunog ang kumpol. Ipinapaalam dito na dumating na siya at binuksan ang pinto. Nakatayo si Andres sa gitna ng sala na may telepono sa tainga at nang makita siya, ang mukha nito ay agad na nagbago mula sa pula at tense. Naging maputla ito at guilty, tulad ng isang mag-aaral na nahuli sa pangungopya. Tawagan kita mamaya. Mabilis niyang sinabi sa handset at pinatay. Isinuksok ang telepono sa bulsa ng kanyang maong. Nang napakabilis, tila natatakot na agawin niya ito. At magsimulang mag-check. Kumusta? Sabi ni Corazon. Mahinahong hinuhubad ang jacket at isinasabit sa kawit sa pasilyo. Sinisikap na huwag tumingin sa kanya dahil natatakot siya na hindi makatiis at sumabog. Sasabihin ang lahat ng naipon sa loob nitong mga buwan. Kumusta? Sagot ni Andres. At ang boses nito ay tunog tense, tulad ng isang banat na kwerdas, handang maputol anumang sandali. Maaga ka ngayon. Karaniwang oras ay 8:00 ng gabi. Napansin niya, dumadaan patungong kusina at binubuksan ang refrigerator, kung saan nakita lamang ang isang pares ng yogurt, isang pakete ng butter, at mga labi ng sabaw kahapon. Nasaan si Lisa? Nasa kaibigang nagngangalang Ana. Sinabi na mahuhuli. Kumuha ng aklat para tignan. Sagot ni Andres, sumusunod sa kanya at humihinto sa pintuan. Tila hindi naglalakas loob na pumasok pa. Kinuha ni Corazon ang kaldero ng sabaw. Inilagay sa kalan upang initin at humarap sa kanya. Nakahalukip-kip ang mga braso sa isang depensibong galaw. Andres, kailangan nating mag-usap, sabi niya ng mahina, at ang pariralang ito, gasgas at luma, ay tumunog sa katahimikan ng kusina, tulad ng isang hatol. Napatigil siya. At sa mukha nito, ay sumalamin ang isang buong saklaw ng mga emosyon, mula sa takot hanggang sa kaginhawaan. Tila sabay niyang kinakatakutan ang usapang ito, at hinihintay ito, tulad ng paghihintay, sa hindi maiiwasan, ngunit palaging ipinagpapaliban na pagbisita sa dentista. At sa boses nito, ay may napakaraming pagkukunwaring hindi pagkakaintindihin na naramdaman ni Corazon kung paano kumukulo ang galit sa loob tungkol sa nangyayari sa pagitan natin. Sagot niya. Sinisikap na panatilihing patag ang boses, bagaman ang mga braso ay nagtataksil na nanginginig. At mas hinigpitan niya ang pagkakuyom upang hindi nito mapansin. Naiintindihan mo naman na hindi ako bulag, Andres. Palagi kang nahuhuli. Dumarating ng huli. Amoy ibang pabango. Itinatago mo ang telepono sa akin. Tila kaaway ako. Namutla si Andres, hinaplos ang buhok. Ito ang kanyang pamilyar na galaw. Kapag nerbiyoso, at iniiwas ang tingin sa gilid. Corazon, pinapalaki mo lang ang bagay. Maraming trabaho, napapagod. Kaya ganoon ako kalutang, simula niya. Ngunit ang boses nito ay tunog napaka hindi sigurado, na kahit siya mismo, tila
ay hindi naniniwala sa sinasabi nito. "Huwag mo akong pagsinungalingan, pakiusap," pagputol niya. At sa boses niya sa unang pagkakataon, sa buong oras na ito, ay tumunog ang hapdi na napakasigasig niyang itinatago. "Nakita ko ang mensahe sa telepono mo mula kay Divina. Miss na kita. Kailan ka darating, tungkol ba ito sa trabaho?" Oo, napatalon siya, tulad ng mula sa isang hampas, at ang mukha nito ay namilipit sa isang ngisi, kung saan humalo ang pagkakasala, takot, at ilang kakaibang tadhana. "Corazon, ako, hindi iyan ang iniisip mo," bulong niya. Ngunit ang mga salita ay tunog kaawa-awa at hindi ka panipaniwala, tulad ng pagdadahilan ng isang nahuling magnanakaw. "Ano pala ito?" tanong niya. At ang boses niya ay nanginig. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na panatilihin ang kalmado. "Ipaliwanag mo sa akin, Andres. Ano ito, kung hindi pagtataksil? Ano ito, kung hindi ang namumuhay ka ng dalawahang buhay, at ako ay nakaupo dito, nagpapanggap na maayos ang lahat, nagluluto para sa iyo ng sabaw, naglalaba ng iyong mga polo, at naghihintay. Kailan mo mamarapatin na bumalik sa bahay?" Nanahimik siya, nakatingin sa sahig, at ang kanyang katahimikan ay mas malala pa sa anumang pag-amin. Dahil doon ay mababasa ang buong katotohanan na hindi niya naglalakas loob na sabihin ng malakas. "Gaano na ito katagal?" tanong ni Corazon. Ang boses niya ay naging napakahina. Halos bulong. 1 buwan, 2, kalahating taon, 4 na buwan. Piga nito sa wakas. Hindi itinataas ang mga mata. "Corazon, nangyari ito ng kusa. Hindi ko binalak. Hindi ko gustong saktan ka. Basta nangyari lang. Nangyari lang." Ulit niya, na may mapait na ngiti. "Aksidente kang natisod at nahulog sa kama ng ibang babae?" "Oo. Ilang beses natisod sa loob ng 4 na buwan. Huwag kang mapang-uyam." Pakiusap niya ng pagod. Itinataas sa wakas sa kanya ang mga mata. At nakita niya sa kanila ang isang bagong bagay na hindi niya dating napapansin. Pagkahiwalay. Tila naiisip na niyang umalis sa kanilang karaniwang buhay at tumingin sa kanya tulad ng sa isang estranghero. "Ano ang kailangan, Andres?" tanong niya. Naramdaman kung paano nangungunot ang lahat sa loob mula sa hapdi. "Ano ang gagawin ko?" Ipikit ang mga mata. Magpatuloy sa pagpapanggap na walang nangyayari. "O gusto mo na mag-iskandalo ako? Basagin ang mga pinggan? Palayasin ka sa bahay?" "Hindi ko alam," sagot niya ng mahina. At sa boses nito, sa unang pagkakataon, ay tumunog ang katapatan. "Ako mismo ay hindi alam kung ano ang gagawin, Corazon." Nalilito ako. Sa sandaling ito, ay narinig ang tunog ng susi. Narinig ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Lisa. At pareho silang napatigil. Nakatingin sa isa't isa. Naiintindihan na ang usapang ito ay kailangang ipagpaliban. Ngunit nagsimula na ito. At ngayon ay imposible nang fitigil ito. "Kumusta?" "Nasa bahay na ako," sigaw ng anak mula sa pasilyo. At ang boses nito, matunog at walang kabuluhan, ay tumunog na disonansya sa tense na kapaligiran ng kusina. Mabilis na pinunasan ni Corazon ang mga mata, gamit ang likod ng palad. Pinatag ang mukha, sinisikap na bigyan ito ng kalmadong ekspresyon, at lumabas upang salubungin ang anak, na may pilit na ngiti. Sa susunod na ilang araw sa apartment ay naghari ang kapaligiran ng tense na tigil putukan, kung kailan ang lahat ay nagpapanggap na walang espesyal na nangyari. Ngunit bawat salita ay tinitimbang, bawat galaw ay kinokontrol, at ang hangin ay napakakapal mula sa hindi sinasabi, na, tila, maaari mo itong hiwain ng kutsilyo. Sinubukan ni Andres na dumating ng mas maaga. Umuupo upang maghapunan. Kasama nila, sumasagot sa mga tanong ni Lisa, tungkol sa paaralan at sa mga kaibigan nito, ngunit ang kanyang paningin ay wala. Tila pisikal siyang narito, sa mesa. Ngunit naiisip na gumagala sa kung saan malayo, sa ganoong kabilang buhay, kung saan hindi kasama si Corazon. Nagpatuloy si Corazon sa pagtatrabaho,
paghahanda ng pagkain, pag-check ng mga aralin ni Lisa. At ang mekanikal na rutina na ito ay tumutulong upang huwag isipin ang tungkol sa katotohanang ang kanilang pamilya ay gumuho sa mga bahagi, tulad ng isang lumang bahay, na mula sa labas ay mukhang maayos pa, ngunit sa loob ay nabulok na ang lahat ng mga istruktura ng suporta, at sapat na ang isang tulak upang ito ay gumuho ng tuluyan. Nahuli niya ang kanyang sarili, na kasama niyang namuhay ng 1.25 taon, ay naging isang estranghero, at hindi maintindihan sa kanya na lalaki. Na ang mga isip at pagnanais ay naging lihim sa 7 selyo para sa kanya. Gabi ng Huwebes, nang pumunta si Lisa sa kaibigan upang matulog, mayroon silang ilang tradisyon sa paaralan na mag-organisa ng mga pajama party na may panonood ng mga pelikula at daldalan hanggang umaga. Nag-impake si Andres ng isang maliit na bag na may mga gamit at si Corazon, nakatayo sa pintuan sa kwarto, ay pinagmamasdan ang kanyang pag-iimpake na may ilang pagkahiwalay na kuryosidad, tila nanonood ng pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Makatira ako kina Cardo ng ilang araw, sabi niya. Hindi tumitingin sa kanya. Maayos na itinitiklop sa bag ang mga polo, medyas, mga gamit sa pag-ahit. Pareho nating kailangan ng oras upang mag-isip, intindihin kung ano ang gagawin sa susunod. Kina Cardo, pag-ulit ni Corazon. At sa boses niya, ay tumunog ang bahagyang mapansin na ironya, na pinili ni Andres na huwag pansinin. Okay, Divina. Napatigil siya, piga sa mga braso ang t-shirt. At ang kanyang mga balikat ay nagtense, tulad ng sa isang taong naghahanda para sa isang hampas. Corazon! Wag na! Pakiusap niya ng mahina, at sa boses nito ay may pagkapagod na ganoong walang hanggan. Tila dala nito ang bigat ng buong mundo. Nararamdaman ko na mukha na akong tanga. Wag mo nang palalain pa. Ano ang kailangan? Tanong niya. Sumasandal sa balikat sa hamba ng pinto at nakahalukip-kip ang mga braso. Iwagayway ko sa iyo ang panyo at hilingin ang maligayang paglalakbay patungo sa Kalaguyo. Pansamantala lang ito, sabi niya. Isinasara ang bag at, sa wakas, itinataas sa kanya ang mga mata, kung saan mababasa ang halo ng pagkakasala at ilang kakaibang pag-asa. Kailangan kong ayusin ang sarili ko, intindihin kung ano talaga ang gusto ko. Naayos mo na, Andres. Pagtutol ni Corazon ng mahinhin, at ang kahinahunan na ito ay ibinigay sa kanya ng malaking pagsisikap ng kalooban. Ang 4 na buwan ay higit pa sa sapat na panahon upang intindihin kung ano ang gusto mo. Hindi ka lang makapagpasya ng tuluyan. Natatakot ka sa responsibilidad para sa iyong pinili. Nanahimik siya, nakatingin sa kanya, na may ilang nawawalang anyo at biglang malinaw na nakita ni Corazon na sa harap niya ay hindi isang malakas na lalaki na gumagawa ng mga pinag-isipang desisyon, kundi isang natatakot, nalilitong tao na siya mismo ay hindi maintindihan kung ano ang gusto at nagmamadali sa pagitan ng 2 apoy, umaasa na may ibang gagawa ng desisyon para sa kanya. Ano ang sasabihin natin kay Lisa? Tanong niya. Inililipat ang usapan sa praktikal na eroplano dahil mas madali ito kaysa maghalungkat sa mga emosyon at alamin ang mga relasyon. Sasabihin natin ang katotohanan, sagot ni Andres. Itinataas ang bag mula sa kama, na kailangan ko ng oras, na tayo ay dumaranas ng isang mahirap na panahon, ngunit hindi ito nangangahulugan, na iniiwan ko siya o humihinto sa pagmamahal sa kanya. Huwag lang ang magagandang salita tungkol sa pag-ibig, putol ni Corazon. Nararamdaman kung paano tumataas ang isang alon ng galit sa loob. Talaga bang mahal mo siya? Kung gayon ay huwag mong sirain ang kanyang mundo para sa iyong mga pagmamadali. Ang mga bata ay nangangailangan ng katatagan, katiyakan, at hindi mga magulang na hindi maayos ang kanilang mga damdamin. At gusto mo na manatili ako at magpanggap na maayos ang lahat? Tanong niya. At sa boses nito, sa unang pagkakataon, ay tumunog ang kabagsikan. Upang ilarawan natin ang isang masayang pamilya, ngunit sa katotohanan, ay kinakamumuhian ang isa't isa. Hindi kita kinakamumuhian, sabi ni Corazon ng mahina. At ito ay katotohanan. Bagaman kakaiba,
Napagod lang ako. Napagod maghintay. Umaasa. Magpanggap. Napagod magmahal ng isang taong walang pakialam dito. Hakbang si Andres sa kanya. Iniunat ang braso. Tila gustong hawakan ang kanyang balikat. Ngunit umiwas siya. Umiling. Huwag na. Pakiusap niya. Umalis ka na. Yamang nagpasya ka. Kumuha ka lang ng mga susi. Nasa pasilyo ang mga ito sa istante. Tumango siya. Dumaan sa kanya. At narinig niya. Kung paano ito nagmamadali sa pasilyo. Kung paano sumasara ang pinto. Kung paano ang kanyang mga yapak ay papalayo sa hagdan. At saka lamang pinayagan ang sarili. Na dumausdos sa dingding patungo sa sahig. Niyayakap ang mga tuhod. Gamit ang mga braso. At isinusubsob sa kanila ang mukha. Hindi dumating ang mga luha. Siya ay masyadong walang laman para sa mga luha. Nakaupo lang sa malamig na sahig sa madilim na pasilyo, nakikinig kung paano sa kapitbahay na apartment ay may nagbukas ng telebisyon, kung paano sa ibaba ay sumara ang pinto ng pasukan, kung paano kinalos sa bakuran ang kotse, at iniisip tungkol sa katotohanan ang kanyang buhay, kung paano niya ito alam, ay natapos na, at kung ano ang mangyayari sa susunod, hindi maintindihan, at nakakatakot. Kinabukasan sa Biyernes, kumuha si Corazon ng day off, nagdadahilan ng sakit ng ulo, na hindi malayo sa katotohanan. Dahil ang ulo ay talagang pumuputok mula sa walang tulog na gabi, at pumunta sa supermarket para sa mga grocery. Kailangan niyang lumabas ng bahay, kung saan ang lahat ay nagpapaalala kay Andres. Kailangan niyang matunaw sa karamihan. Gumawa ng isang bagay na karaniwan at simple, na hindi nangangailangan ng espiritual na lakas at emosyonal na pamumuhunan. Ang supermarket ay kalahating bakante sa mga oras ng umaga, kung kailan karamihan sa mga tao ay nasa trabaho, at sa malawak na mga pasilyo sa pagitan ng mga istante, ay gumagala lamang ang mga pensyonado na may mga kariton, at mga batang ina na may mga bata sa mga stroller. Naglalakad si Corazon sa gilid ng mga istante, mekanikal na naghahagis sa basket ng tinapay, gatas, mga butil, gulay. Hindi masyadong iniisip ang tungkol sa kung ano ang kinukuha dahil ang mga isip ay malayo. Nakatayo siya sa refrigerator na may mga produkto ng gatas. Pumipili ng mga yogurt para kay Lisa. Nang marinig sa likod ang boses ng babae. Matunog at mapang-uyam. Kung saan sa likod ay tumakbo ang isang hindi ka nais-nais na lamig. Corazon! Ikaw si Corazon, asawa ni Andres. Huminto siya at nakita ang isang babae sa edad na 30. May pulang buhok na may maliwanag na lipstick sa mga labi. Nakasuot ng mamahaling jacket at masikip na maong na tumitingin sa kanya na may hindi magandang itinatagong kuryosidad at ilang kakaibang matagumpay na ngisi. Agad na naintindihan ni Corazon kung sino ito. Bagaman hindi sila kailanman nagkita dati, isang bagay sa paningin na ito. Sa pose na ito. Sa bastos na katiyakang ito ay nagkumpirma sa kanyang hinala. Oo, sagot ni Corazon. Mahinahong. Itinutuwid at tumitingin sa babae ng direkta. At ikaw? Marahil, si Divina? Ngumiti ng mas malawak ang may pulang buhok. Malinaw na nasisiyahan sa katotohanang nakilala siya. At humakbang ng mas malapit. Binabawasan ang distansya. Kaya naramdaman ni Corazon ang amoy ng kanyang pabango. Matamis, nakakaumay. Ang ganoong parehong naramdaman niya kay Andres nitong mga huling buwan. Nakikita ko, sinabi ni Andres ang tungkol sa amin. Pag-inat ni Divina. At sa boses nito, ay may pang-uuyam. Na humiwa kay Corazon, nang mas masakit kaysa sa anumang direktang insulto. Nakarating sa iyo, na matagal na siyang nakatira sa akin. Tumingin sa kanya si Corazon, ng matagal na titig. At sa titig na ito, ay may napakaraming kalmadong katiyakan at lakas, na ang ngiti ni Divina, ay bahagyang kumupas. Alam mo, Divina, sabi ni Corazon, nang mahina, yumuyuko sa kanya at tumitingin ng direkta sa mga mata. Maaari mong isipin, na nanalo ka, ngunit sa katotohanan, ay nakakuha ka ng isang lalaki, na iniwan ang pamilya para sa isang pakikipagsapalaran at kung nagtaksil siya sa akin, magtataksil din siya sa iyo.
sa sandaling makahanap ng isang mas bago at mas kawili-wili. At mananatili akong ina ng kanyang anak hanggang sa katapusan ng buhay. At ito ay koneksyon na hindi mo kailanman puputulin kahit gaano mo pagsikapan. Namutla si Divina. Ang mukha nito ay namilipit at bigla siyang humarap at mabilis na pumunta sa labasan. Hindi man lang lumingon. At si Corazon ay nakatayo sa gitna ng supermarket na may basket sa mga braso. Naramdaman kung paano nanginginig ang mga tuhod. Ngunit sa mukha nito ay naglalaro ang isang mahinang mapait na ngiti, ang una sa maraming araw. Bumalik si Corazon sa bahay na may puno ng mga bag ng grocery. Umaakyat sa hagdan ng mabagal, humihinto sa bawat palapag upang huminga. At pahupain ang panginig sa mga braso na hindi nawawala pagkatapos ng pagkikita sa supermarket. Ang kanyang mga salita kay Divina ay tumunog ng sigurado at kalmado. Ngunit sa loob ay bumaligtad ang lahat mula sa kahihiyan, mula sa matinding kamalayan. Tungkol sa katotohanang ang kanyang buhay ay naging paksa ng talakayan at pang-uuyam ng ilang estrangherong babae na itinuturing ang sarili na nagwagi sa laro kung saan hindi man lang binalak ni Corazon na lumahok. Sinalubong siya ng apartment ng katahimikan at kawalan ng laman. Hindi pa bumabalik si Lisa mula sa kaibigan. At ang presensya ni Andres, na palaging nararamdaman kahit sa kanyang kawalan, sa pamamagitan ng nagkalat na mga gamit, nakalimutan sa mesa, na mga dokumento. Ang kanyang jacket sa sabitan ngayon ay naglaho ng tuluyan. Iniwan pagkatapos ng sarili ang isang kakaibang pakiramdam. Tila mula sa bahay ay inilabas ang kalahati ng kasangkapan at ngayon ang mga silid ay mukhang napakaluwag at hindi komportable. Inayos niya ang mga grocery sa mga estante. Nagluto para sa sarili ng kape at umupo sa bintana. Nakatingin sa bakuran, kung saan ang kartero ay naghahatid ng sulat sa kumpol ng mga bahay at ilang mga bata ay naglalaro ng bola sa pagitan ng mga garahe. Sumisigaw ng isang bagay na masaya at walang kabuluhan. Biglang tumunog ang telepono. Pinatalon siya. At sa screen ay lumabas ang pangalan ni Andres. Tumingin siya dito ng ilang segundo. Nag-iisip, kukunin ang handset o hindi. Ngunit nanalo ang kuryosidad. Oo, sabi niya ng maikli. Inilalapit ang telepono sa tainga at naghihintay na marinig ang mga susunod na pagdadahilan o paliwanag. Corazon, ano ang sinabi mo sa kanya? Ang boses ni Andres ay tunog na babahala at sabay na iritado. Tila gumawa siya ng ilang hindi katanggap-tanggap na gawa. Dumating si Divina na puro luha. Sinasabi na binantaan mo siya sa tindahan. Napangiti si Corazon, humihigop ng kape. Napumaso sa dila, ngunit hindi man lang siya namilipit. Binantaan? Pag-ulit niya na may ironya, kawili-wiling interpretasyon. Sinabi ko lang sa kanya ang katotohanan, Andres. Lumapit siya sa akin mismo. Nagtanong, nakarating ba sa akin na nakatira ka sa kanya? At sumagot ako, ano eksakto ang isinagot mo? Pagpipilit nito. At inisip ni Corazon kung paano ito naglalakad sa kabilang apartment. Nerbiyosong hinahaplos ang buhok. Sinusubukang ayusin ang sitwasyon na siya mismo ang lumikha, na nakakuha siya ng isang lalaki na iniwan ng pamilya. At kung nagtaksil siya sa akin, magtataksil din siya sa kanya. Kalmadong inisa-isa ni Corazon, nararamdaman ang kakaibang kasiyahan mula sa kung paano ang mga salitang ito ay tumutunog ng malakas at na mananatili akong ina ng iyong anak. At ang koneksyong ito ay hindi puputulin ng anumang mga pakikipagsapalaran. Nanahimik si Andres ng ilang segundo at narinig niya ang kanyang mabigat na paghinga sa handset. Wala kang karapatan, sabi niya sa wakas ng mahina, ngunit matatag. Ito ay sa pagitan natin, Corazon. Huwag mo siyang isali sa ating mga alitan. Siya ang sumali sa akin, Andres, pagtutol ni Corazon. At ang boses niya ay naging malamig, tulad ng yelo. Siya ang lumapit sa akin na may ganoong matagumpay na anyo. Iniisip. Nahiyain ako. Ipakita kung anong uri siya ng nagwagi, at binuksan ko lang ang kanyang mga mata sa katotohanan. Hindi ganoon si Divina, hindi mo siya kilala. Simula sana ni Andres.
Ngunit pinutol siya ni Corazon ng mabagsik. At hindi ko gustong malaman. Putol niya. Wala akong pakialam. Kung ano siya. Naiintindihan mo? Walang pakialam. Mabuhay ka kasama niya. Magsaya. Bumuo ng bagong buhay. Basta iwanan mo akong mag-isa. At wag mo akong tawagan. Upang magreklamo. Na sinaktan ko ang iyong kalaguyo. Ito ay katawa-tawa lang. Pinatay niya ang tawag. Hindi naghihintay ng kanyang sagot. At inihagis ang telepono sa sofa. Naramdaman. Kung paano ang puso ay mabilis na tumitibok sa dibdib. Muling nanginig ang mga braso. At ikinuyom niya ang mga ito sa mga kamao. Sinisikap na kumalma. Humihinga ng malalim. At nagbibilang hanggang 10. Tulad ng ipinayo noon ng kanyang ina. Noong bata pa siya, nang umiiyak siya mula sa sama ng loob o galit. Sa gabi ay bumalik si Lisa. Masaya at madaldal. Pagkatapos ng pagtulog sa kaibigan. Ngunit sapat na para sa kanya na humakbang sa pinto at tumingin sa ina, upang ang kanyang mukha ay agad na maging seryoso at mapagmatsyag. Ma! Ano ang nangyari? Tanong ng dalaga. Inihahagis ang backpack sa sahig sa pasilyo, at lumalapit. Umiyak ka ba? Hindi, anak. Napagod lang. Pagsisinungaling ni Corazon. Ngunit hindi naniwala si Lisa. Palaging nararamdaman ng mga bata ang kasinungalingan kahit na ang mga matatanda ay napakasigasig na itago ito. Nasaan si Papa? Tanong ni Lisa. Nang mahina, tumitingin sa paligid. Tila umaasa na makita ang ama. Lumalabas mula sa kwarto o kusina. Bumuntong hininga si Corazon, naiintindihan na ang usapang ito ay hindi maiiwasan. At kung gaano katagal niya itong ipinagpapaliban, mas magiging mahirap pagkatapos. Umupo ka, Lisa. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Tumuturo sa sofa. At ang boses niya ay tumunog nang napakaseryoso, kaya namutla ang dalaga. At masunuring bumaba sa gilid ng sofa. Ikinuyom ang mga braso sa mga tuhod. Umupo si Corazon sa tabi. Nanahimik ng ilang segundo. Pumipili ng mga salita dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag sa isang 14 na taong gulang na tinedier ang katotohanang siya mismo ay hindi tuluyang maintindihan. Umalis na si Papa ng tuluyan. Hindi para sa isang pares ng araw. Sabi niya sa wakas ng direkta. Nagpa siya na mas mabuting sabihin ang katotohanan kaysa mag-imbento ng magagandang dahilan. Dinaranas namin sa kanya ang isang mahirap na panahon sa relasyon. At kailangan niya ng oras upang ayusin ang kanyang sarili. Maninirahan siya ng hiwalay sa ilang oras. Maghihiwalay na ba kayo? Tanong ni Lisa. At ang boses nito ay nanginig. At sa mga mata ay kumislap ang mga luha na sinubukan nitong pigilan. Kinakagat ang labi. Hindi ko alam, Lisa. Tapat na sagot ni Corazon. Niyayakap ang anak sa mga balikat at inilalapit sa sarili. Tapat. Hindi ko alam. Marahil, ngunit hindi ito nangangahulugan na huminto na si Papa sa pagmamahal sa iyo o na iniiwan ka niya. Ito ay sa pagitan natin. Sa pagitan ng mga matatanda. At ikaw ay walang kinalaman dito. Sumandal si Lisa sa ina. At naramdaman ni Corazon kung paano nanginig ang kanyang mga balikat mula sa walang tunog na pag-iyak. Alam ko ang lahat. Bulong ng dalaga sa kabila ng mga luha. Nakita ko kung paano siya nag-iimpake ng mga gamit. Nakita ko kung paano siya tumitingin sa telepono at ngumingiti. At pagkatapos ay itinatago ito. Kapag pumasok ka, naintindihan ko ang lahat, ma. Natakot lang akong magtanong. Patawarin mo ako, anak. Sabi ni Corazon. Hinahalikan ng anak sa tuktok. At naramdaman kung paano ang sariling mga luha sa wakas ay bumubuwag sa labas, umaagos sa mga pisngi sa mainit na mga landas. Patawad, na isinali ka namin dito, na kailangan mong makita ang lahat ng ito at manahimik. Nakaupo sila, magkayakap sa nagdidilim na silid, habang sa labas ng bintana ay namamatay ang huling mga sinag ng paglubog ng araw, ginagawa ang langit na kulay abong kadiliman. At iniisip ni Corazon tungkol sa katotohanang ang kanyang anak
ay tumanda ng masyadong maaga na ang pagkabata ni Lisa ay natapos sa sandaling naintindihan nito na ang mga magulang ay hindi makapangyarihan sa lahat at hindi palaging masaya, na sila ay ganoon ding nawawala at nalilitong mga tao na gumagawa ng mga pagkakamali at hindi alam kung paano ayusin ang mga ito. Mahal mo ba siya? Tanong ni Lisa, pagkaraan ng ilang oras. Umiiwas at tumitingin sa mga mata ng ina na may pula, namamagang mga mata. Nag-isip si Corazon, dahil ang tanong na ito ay mas komplikado, kaysa sa tila, hindi ko alam. Sagot niya sa wakas, ng tapat. Minahal ko siya ng napakaraming taon, Lisa. Ngunit ang pag-ibig ay hindi magpakailanman kung hindi ito susuportahan, kung hindi tatrabahuhin ang relasyon. Marahil, mahal ko pa rin ang taong iyon. Na siya noon, ngunit hindi ang taong naging siya ngayon. Lumipas ang 2 linggo mula nang umalis si Andres, at ang buhay ay unti-unting pumasok sa isang bagong landas. Kakaiba, at hindi pamilyar, kung saan sa umaga kailangan kong maghanda ng almusal, para sa 2 na lang, kung saan sa gabi ay naging mas tahimik, at mas kalmado. Ngunit ang kalmadong ito, ay mapanlin lang, katulad ng katahimikan bago ang bagyo, kung kailan ang hangin, ay nagiging makapal, at mabigat, at sa kaluluwa, ay may bumabagabag mula sa kawalang katiyakan, at paghihintay, sa isang bagay na hindi maiiwasan. Sinubukan ni Corazon na kumapit, pumupunta sa trabaho, ngumingiti sa mga kasamahan, sumasagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa kalusugan at mga gawain. Ngunit sa loob, ay nararamdaman ang sarili tila pinunit siya sa mga bahagi at kung paano pinagdikit pabalik. Ang mga tahilang ang nakikita at sumasakit sa bawat galaw. Tumatawag si Andres kay Lisa, halos bawat araw. Sinusundo ito tuwing katapusan ng linggo, dinadala sa sinehan o cafe, at pagkatapos ay ibinabalik, at ang dalaga ay bumabalik na tahimik at nag-iisip. Nagkukulong sa kanyang silid, at maraming oras na nagbubukas ng isang bagay sa telepono, hindi sumasagot sa mga tanong ng ina, tungkol sa kung paano lumipas ang araw. Nakita ni Corazon kung paano ang anak ay napupunit sa pagitan nila, kung paano sinusubukang mahalin ang pareho, hindi nagtataksil sa sinuman. At ito ay pinakamasakit na intindihin, na ang kanilang mga problema ng matatanda ay sumisira sa bata, na hindi humingi nito, at hindi karapat-dapat sa ganoong pagsubok. Sabado ng umaga, nang naghuhugas si Corazon ng mga pinggan pagkatapos ng almusal, at sa labas ng bintana, ay umaambon ng malungkot na ulan. Ginagawa ang bakuran na kulay abong-gulo ng putik at mga puddles. Tumunog ang doorbell. Pinunasan niya ang mga braso sa tuwalya at pumunta upang buksan. Iniisip na ang kapitbahay na ito ay dumating upang humiram ng asin o ang kartero ay nagdala ng abiso. Ngunit sa pintuan ay nakatayo ang isang babae sa edad na 60, pandak, mataba na may puting buhok, inayos sa isang maayos na hairstyle at mukha, na noon, marahil, ay maganda. Ngunit ngayon ay natatakpan ng network ng mga kulubot, at mukhang pagod at mahigpit sabay. Bienan, ina ni Andres. Corazon, maaari ba akong pumasok? Tanong ng babae. At ang boses nito ay tunog-tuyo at opisyal, tulad ng sa isang opisyal, sanay na makipag-usap sa mga nagmamakaawa. Oo, sagot ni Corazon. Mapagmatsyag na inaanyayahan ang panauhin. Ano ang mayroon dito? Tanong ng babae. At naramdaman ni Corazon kung paano nanlamig ang lahat sa loob. Dahil sa lahat ng mga tao ng kasal ang biyenan, ay pumupunta sa kanila ng ilang beses lang, at bawat pagbisita nito ay nagtatapos sa iskandalo at mga linggo ng tense na relasyon. Kailangan nating mag-usap. Nanahimik si Corazon, pinapadaan siya sa pasilyo, at dumaan si Aling Remedios sa apartment na may anyo ng may-ari. Tumitingin sa paligid na may kritikal na paningin. Tila tinatasa kung paano pinamamahalaan ni Corazon ang sambahayan nang wala ang kanyang anak. Nasa bahay ba si Lisa? Tanong ng biyenan. Hinuhubad ang payong at isinasabit sa kawit. Oo. Sa kanyang silid? Sagot ni Corazon. Dumaan patungong kusina
at nagbubuhos ng tubig sa takure. Gusto niyo ba ng maiinom? Kape o juice? Wag na. Pag-iwas ni Remedios. Umuupo sa mesa at itinitiklop ang mga braso sa mesa. Hindi ako dumating upang bumisita. Sinabi sa akin ng lahat ni Andres. Lahat? Pag-ulit ni Corazon na may mapait na ngiti. Sumasandal sa counter ng kusina at nakahalukip-kip ang mga braso. At kung paano niya ito iniharap. Kawili-wili. Ako ang may kasalanan sa lahat? Oo. Huwag kang mapang-uyam. Mahigpit na sabi ni Remedios. At ang kanyang paningin ay naging matigas tulad ng bakal. Kilala kong mabuti ang anak ko, Corazon. Alam ko na mahina ang kanyang karakter, na nagmamadali, na hindi makapagpasya. Ngunit mabuti ka rin. Sa halip na hawakan ang pamilya. Gumawa ka sa kanya ng mga eksena. Pinilit na umalis. Patatawad. Tumuwid si Corazon. Naramdaman kung paano kumukulo ang pagkainis sa loob. Ako ang pumilit. Siya ang nagkaroon ng kalaguyo. Siya ang 4 na buwan na nagsisinungaling sa akin. Dumarating sa bahay, amoy ibang pabango, at ako ay dapat magpanggap na walang nangyayari. Ang mga lalaki ay ganoon. Nagkibit balikat si Remedios. Tila pinag-uusapan ang tungkol sa isang bagay na natural. Pumupunta sila sa kaliwa. Ito ang kanilang kalikasan. Ang gawain ng asawa ay panatilihin ang pamilya. Ipikit ang mga mata, maghintay. Ito ay pansamantala lang. Pagsasawaan niya rin iyon, at babalik siya. Ngunit gumawa ka ng drama. Dinala sa hiwalayan. Tumingin si Corazon sa biyanan, na may lumalagong pagkamangha, hindi naniniwala sa naririnig. Aling Remedios, seryoso ba kayong nagsasalita ngayon? Tanong niya ng mabagal. Sinisikap na panatilihin ang kalmado. Gusto niyo bang sabihin na dapat kong tiisin ang pagtataksil, kahihiyan, kasinungalingan lamang, upang panatilihin ang anyo ng kapakanan ng pamilya? Eskakto. Tumango ito ng sigurado. May anak kayo, Corazon. Kailangan ni Lisa ng ama. Normal na pamilya. At hindi mga hiwalay na magulang. Na hinihila siya sa pagitan ng 2 bahay. Iniisip mo lang ang sarili mo, ang iyong mga ambisyon, ang pagmamalaki, ang pagmamalaki. Napangiti si Corazon. Umiiling. Hindi ito pagmamalaki. Remedios. Ito ay paggalang sa sarili. Hindi ko balak mamuhay kasama ang isang lalaki na hindi ako mahal at hindi ako iginagalang. Dahil lang sa mas maginhawa ito para sa lahat ng iba pa. Kung gayon ikaw ay madamot, putol ng biyenan, bumabangon mula sa mesa. At huwag kang magulat pagkatapos na ang bata ay lumaking hindi masaya. Na si Andres ay magpapakasal sa kanyang Divina. Magkakaroon ng mga anak kasama niya at kayo ni Lisa ay mananatiling hindi kailangan ng sinuman. Ang mga salitang ito ay humampas ng masakit. Tumama ng tumpak sa layunin, sa mismong sentro ng mga takot, na sinubukan ni Corazon, na huwag payagan sa kamalayan. Lumabas kayo, pakiusap. Mula sa aking bahay, sabi niya, nang mahina, ngunit matatag, itinuturo ang pinto. Hindi pa ako nakikipag-usap sa apo ko. Pagtutol ni Remedios, papunta sa silid ni Lisa. Sinabi ko, lumabas kayo. Pag-ulit ni Corazon ng mas malakas. At sa boses niya, ay tumunog ang ganoong lakas na napatigil ang biyanan. Wala kayong karapatan na pumunta dito at turuan akong mabuhay, husgahan ang aking mga desisyon. Kung gusto niyong makita si Lisa, makipagkasundo kay Andres. Hayaan siyang sunduin ito sa kanya. At sa aking bahay, ay wala na kayong pasukan. Sinuri siya ni Remedios ng mapanghamak na paningin. Isinuot ang kanyang payong at nagtungo sa labasan. Magsisisi ka. Inihagis niya sa pagpapaalam. Kapag nanatili kang ganap na nag-iisa, maaalala mo ang aking mga salita. Sumara ang pinto. At si Corazon ay nanatiling nakatayo sa gitna ng pasilyo. Naramdaman kung paano nanginginig ang mga tuhod. Mula sa silid ni Lisa, ay sumilip ang magulong ulo ng anak. Ma, si Lola ba iyon? Tanong ng dalaga, nang hindi sigurado. Bakit mo siya pinalayas? Dahil hindi siya dumating.
upang suportahan tayo, kundi upang sisihin ako sa lahat. Sagot ni Corazon. Dumaan sa sala at bumababa sa sofa. Lisa, hindi ko hahadlangan ang pakikipag-usap mo sa lola. Kung gusto mo, ngunit dito, sa ating bahay, hindi ko na balak tanggapin siya. Tumango si Lisa ng tahimik at bumalik sa kanyang silid. At si Corazon ay nakaupo sa sofa, nakatingin sa isang punto, at iniisip tungkol sa katotohanan ngayon. Laban sa kanya ang lahat, at ang asawa, na umalis sa Kalaguyo, at ang biyenan, na sinisisi siya sa pagkamadamot, at kahit ang anak, na bagaman hindi nagsasalita tungkol dito ng malakas. Ngunit, marahil, ay nangangarap, na ang mga magulang, ay magkasundo, at ang lahat, ay maging katulad ng dati. Kinuha niya ang telepono, at nagdial ng mensahe kay Andres. Nandito ang ina mo. Huwag mo na siyang ipadala sa akin. Kung gusto mong pag-usapan ng anuman, pumunta ka mismo. Ang sagot ay dumating pagkaraan ng ilang minuto. Patawad, hindi ko hiniling sa kanya na pumunta. Siya mismo ang nagpasya. Huwag mong pansinin. Inihagis ni Corazon ang telepono sa sofa at tinakpan ang mukha gamit ang mga braso. Naramdaman kung paano dumarating ang pagkapagod ganoong kalakas na gusto na lang humiga at hindi bumangon, makalimutan sa panaginip at magising sa ilang kabilang buhay, kung saan wala ang lahat ng mga problemang ito. Sinakop ng Nobyembre ang lungsod ng selyadong kumot mula sa mga ulap, na nakabitin ng napakababa, na tila maaari mong abutin ng braso, at hawakan ang kanilang basa, malamig na ibabaw. At ang ulan ay bumuhos ng hindi humihinto, ginagawa ang mga kalye na mga ilog ng maruming tubig, kung saan sumasalamin ang malalabong ilaw ng mga parol at mga bintana ng tindahan. Bumabalik si Corazon mula sa trabaho sa basang sapatos. Ang kanyang payong ay nasira pa sa kalagitnaan ng daan at naglalakad siya sa huling 2 bloke sa ilalim ng buhos ng ulan. Naramdaman kung paano ang malamig na tubig ay umaagos sa likod ng kwelyo ng jacket. Ngunit wala siyang pakialam sa pisikal na kakulangan sa ginhawa, ay kumukupas sa likuran ng espiritual na hapdi na hindi nagpapalaya ng 1 minuto. Umaakyat siya sa hagdan. Mabagal, humihinto sa mga plataporma upang huminga, at iniisip tungkol sa katotohanang ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng trabaho, mga gawaing bahay, at walang tulog na gabi, kung kailan siya ay nakahiga sa kadiliman at iniikot sa ulo ang mga ganoong parehong isip. Sinusubukang intindihin kung saan eksakto ang lahat ay naging mali, sa anong sandali ang kanilang pag-ibig, na tila matatag at tunay, ay nagsimulang masira tulad ng isang lumang gusali, kinakain mula sa loob ng amag at bulok. Pagpasok sa apartment, narinig niya ang mga boses mula sa sala. Kausap ni Lisa ang sinuman, at napatigil si Corazon sa pasilyo. Nakikinig, dahil ang ikalawang boses ay panlalaki, pamilyar, at ang kanyang puso ay nangunot mula sa kutob ng hindi kanais-nais na usapan. Lisa, naiintindihan ko na mahirap sa iyo. Ngunit, maniwala ka, hindi ko gusto ng ganoon. Sabi ni Andres, at sa boses nito, ay tumunog ang ganoong tapat na pagkakasala, na naging halos kaawa-awa si Corazon sa kanya. Basta, minsan sa buhay ang lahat, ay nabubuo hindi ganoon, kung paano binalak. At kailangang gumawa ng mahirap na pinili. At kami ni Mama ano? Hindi ba kami ang pinili mo? Tanong ni Lisa. At ang boses nito, ay nanginig mula sa pinipigilang mga luha. Sinabi mo naman, na mahal mo kami, na kami ang pamilya mo. At ngayon ano? Hindi mo kami kailangan. Pumasok si Corazon sa sala. Inihahagis ang basang jacket ng direkta sa sahig sa pasilyo. At humarap si Andres. Tumatalon mula sa sofa, kung saan nakaupo sa tabi ng anak. Mukha siyang pagod, tumanda, may madilim na bilog sa ilalim ng mga mata, at hindi inahit na balbas sa mga pisngi. At iniisip ni Corazon, na, tila, ang bagong buhay ay hindi nagdadala sa kanya ng ganoong kaligayahan na inaasahan nito. Kumusta?
Sabi niya nang hindi sigurado. Isinusuksok ang mga braso sa bulsa ng maong. Gusto kong makipag-usap kay Lisa. Ipaliwanag. Kumbaga, ipaliwanag na iniwan mo ang pamilya para sa ibang babae. Malamig na nilinaw ni Corazon. Dumaan sa kanya patungong kusina at nagbubuhos para sa sarili ng tubig mula sa gripo. Sa palagyo ko, naintindihan na ng lahat ni Lisa ng maayos. Ma, wag na. Pakiusap ni Lisa ng mahina. Pinupunasan ang mga luha gamit ang likod ng palad. Pumasok lang si Papa upang makipag-usap. Pumasok, pag-ulit ni Corazon. Itinatayo ang baso sa mesa ng ganoong kalampag, na ang tubig ay tumalsik sa apartment kung saan hindi na siya nakatira, upang ipaliwanag sa anak kung bakit mas pinili niya sa amin ang estrangherong babae. Corazon, halika nang wala nito. Pakiusap ni Andres, sumusunod sa kanya sa kusina. Hindi ako dumating upang makipag-away, kundi upang makipag-usap ng normal kay Lisa at sa iyo rin. Kung handa ka akong pakinggan. Magsalita ka. Sumang-ayon si Corazon. Nakahalukip-kip ang mga braso at sumasandal sa refrigerator. Basta mabilis. Kailangan kong magbihis at maghanda ng hapunan. Bumuntong hininga si Andres. Kinaluhos ang mukha gamit ang mga braso at tumingin sa kanya na may ilang desperadong pag-asa. Tila naghihintay. Nabigla siyang lumambot at patawarin ang lahat. Naiintindihan ko. Nagumawa ako ng masama. Simula niya ng mabagal. Pumipili ng mga salita. Naiintindihan ko na nagdulot ako sa inyo ng hapdi at sa akin mula dito ay bulok din. Maniwala ka. Ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang pamumuhay sa kasinungalingan. Magpanggap na maayos ang lahat sa atin kapag sa katotohanan tayo ay matagal ng estranghero sa isa't isa. Estranghero? Pag-ulit ni Corazon. At ang boses niya ay naging mas mahina, ngunit mas mapanganib. Naging estranghero tayo. Dahil ganoon ang ipinasya mo, Andres. Dahil huminto ka sa pag-invest sa ating relasyon? Huminto sa pakikipag-usap sa akin? Huminto sa pagpansin sa akin? At pagkatapos ay nakahanap ka ng sinuman na tumitingin sa iyo na may humahangang mga mata at ipinasya na ito ay ang tunay na pag-ibig. Hindi iyan ganoon kasimple. Pagtutol niya, umiiling. Si Divina, iba siya. Sa kanya, ay madali ako. Nararamdaman ko ang sarili ko na bata. Malaya. Tila nagsisimula ako ng buhay muli. At sa amin ay mahirap sa iyo. Luma. Hindi malaya. Pagtatapos para sa kanya ni Corazon, na may mapait na ngiti. Dahil ang pamilya ay responsibilidad, Andres. Hindi lang ito romansa at sariwang damdamin. Ito ay ganoon din sambahayan. Mga obligasyon, pag-aalaga tungkol sa mga nasa tabi. Ngunit hindi mo ito gusto. Kailangan mo ang ilusyon ng walang hanggang kabataan at pagnanasa. Nanahimik siya. Nakatingin sa sahig at naintindihan ni Corazon na tumama sa tumpak. Gusto kong maghain ng annulment. Sabi niya. Sa wakas, hindi itinataas ang mga mata. Opisyal na ayusin ang lahat. Hatiin ang ari-arian. Buntis si Divina. At hindi ko maaaring iwanan siya ngayon. Ang mga salitang ito ay nahulog sa katahimikan ng kusina. Tulad ng mga bato sa tubig. At naramdaman ni Corazon kung paano sa loob ay humihinto ang lahat puso, paghinga, mga isip. Nakatayo siya, nakatitig kay Andres, at hindi makapaniwala sa katotohanang kapareho lang na narinig. Buntis, mekanikal na pag-ulit niya. Tila sinusuri, kung hindi ba nagkamali ng dinig. Ibig sabihin, hindi ka lang nagtaksil sa akin, kundi magiging ama ka rin sa kabilang pamilya. Corazon. Hindi ko binalak ito. Simula sana ni Andres. Ngunit itinaas niya ang braso. Pinapatigil siya. Tumahimik ka, sabi niya ng mahina. Ngunit ganoon, nananahimik siya agad. Basta tumahimik ka at umalis ka dito ngayon din. Bago ako makapagsalita ng ganoong bagay, na pagsisisihan ko. Nakatayo si Lisa sa pintuan sa kusina. At sa mukha nito ay nakasulat ang ganoong kalungkutan na naramdaman ni Corazon
kung paano ang puso ay napupunit sa mga bahagi. Papa, totoo ba iyon? Magkakaroon ka pa ng isang anak. Humarap si Andres sa anak, at sa mukha nito ay makikita na hindi niya gusto na marinig nito ang ganoong hindi inihanda, ngunit nangyari ang nangyari. Lisa, hindi nito binabago ang anuman sa pagitan natin. Pagtatangka niyang ipaliwanag, humahakbang sa kanya. Ngunit umiwas ang dalaga, umiiling. Binabago. Bulong nito sa kabila ng mga luha. Binabago ang lahat. Gumagawa ka ng bagong pamilya. At kami? Kami ano? Basta lumang kasangkapan na maaring itapon? Hindi. Anak, hindi. Sinubukan ni Andres na yakapin ito. Ngunit kumawala si Lisa at tumakbo sa kanyang silid, malakas na isinasara ang pinto. Nanatiling nakatayo sina Corazon at Andres sa kusina, nakatingin sa isa't isa. At sa pagitan nila ay may bangin na imposible ng malampasan. Umalis ka. Pag-ulit ni Corazon. At ang boses niya ay patay. Walang anumang emosyon. At wag nang pumunta muli. Nang walang babala. Gusto mong makita si Lisa, magbabala ng maaga, makipagkasundo. At sa annulment, sumasang-ayon ako. Mas mabilis, mas mabuti. Tumango si Andres. Humarap at pumunta sa labasan. At nanatiling nakatayo si Corazon sa kusina, nakatingin sa bintana, kung saan ang ulan ay nagpatuloy sa pagtambol sa salamin, hinuhugasan ang huling mga ilusyon. At pag-asa tungkol sa katotohanang kailanman, ay mabubuo ang lahat ng kusa. Sa susunod na mga araw ay namuhay si Corazon tulad ng sa panaginip. Ginagawa ang mga pamilyar na aksyon ng automatiko. Tila ang kanyang katawan ay gumagalaw ng kusa. At ang kaluluwa ay nanatili sa kung saan sa gilid, pinagmamasdan ang nangyayari. Nang walang pakialam na kuryusidad. Pumupunta siya sa trabaho. Naghahanda ng mga tanghalian. Nakikipag-usap kay Lisa. Tungkol sa paaralan. At mga gawaing bahay. Ngunit ang lahat ng ito ay nangyayari tila sa likod ng makapal na salamin. Naghihiwalay sa kanya mula sa katotohanan. Ginagawa ang mga tunog na muffled. Ang mga kulay ay maputla at hindi makahulugan. Ganap na nagkulong si Lisa sa sarili, huminto sa pagbabahagi ng mga balita at mga karanasan. At sa gabi ay naririnig ni Corazon sa kabilang dingding ang mahinang paghikbi, na nagpunit sa puso sa maliliit na piraso, ngunit hindi niya alam kung paano tulungan ang anak kapag siya mismo ay basag sa mga piraso at halos humahawak sa ibabaw. Isang gabi ng Miyerkules, nang sa labas ng bintana ay madilim na at bumukas ang mga parol sa kalye, nagpapakalat ng madilaw na ilaw sa basang aspalto, nakaupo si Corazon sa mesa sa kusina, na may tasa ng lumalamig na tsaa, nagbubukas sa telepono ng anunsyo tungkol sa mga marerentahang apartment dahil naintindihan niya na kapag naaprubahan ang annulment, kailangan nilang lumipat ni Lisa. Ang apartment na ito ay nakapangalan sa parehong mag-asawa at tiyak na hihilingin ni Andres ang kanyang bahagi. At ang pagbili nito sa kanya ni Corazon ay hindi maaari, hindi pinapayagan ng sweldo. Ang mga presyo sa pagpaupa ay kumagat ng napakasakit na gusto nang iwagayway ang telepono sa dingding at maiyak mula sa kawalan ng pag-asa sa kanyang kita. Maaari lang nilang payagan para sa sarili ang isang silid na apartment sa gilid sa lumang bahay ng walang repair. At ang isip tungkol sa katotohanang kailangang manirahan ni Lisa sa ganoong mga kondisyon, matulog sa isang kot, sa ganoong parehong silid, kung saan ang ina ay nagdulot ng matinding pakiramdam ng pagkakasala at sariling kawalan ng kakayahan. Maari ba ako sa iyo? Nakatayo si Lisa sa pintuan sa kusina, nakasuot ng pambahay na pantalon at lumang t-shirt na nakapaa, na may magulong buhok at mukhang napakaliit at nawawala. Na mabilis na binitawan ni Corazon ang telepono at tumango, itinuturo ang upuan sa tabi. Siyempre, umupo ka, anak, tawag niya, at masunuring bumaba si Lisa sa upuan. Hinila ang mga paa sa dibdib at niyakap ang mga ito gamit ang mga braso. Nanahimik sila ng ilang minuto. At ang katahimikan ay hindi tense, kundi sa halip ay halimbawa. Tila parehong napagod mula sa mga salita.
At basta nangangailangan ng presensya ng isa't isa. Tumawag si Papa ngayon. Sabi ni Lisa sa wakas. Hindi tumitingin sa ina. Humingi ng tawad tungkol sa katotohanang nangyari ng ganoon. Sinabi, na gusto akong sunduin sa katapusan ng linggong ito, ipakilala kay Divina, naramdaman ni Corazon. Kung paano sa loob ay nangungunot ang lahat mula sa hapdi at sama ng loob. Ngunit sinubukan na huwag ipakita ito. Tapos, ano? Ang isinagot mo? Tanong niya ng mahinhin. Nagbubuhos para sa sarili ng bagong tasa ng tsaa. Bagaman ang lalamunan ay nangunot ganoong kasakit, na ang paglunok ay masakit. Sinabi ko, na mag-iisip ako. Itinaas ni Lisa sa kanya ang mga mata. Pula. At namamagang. Mula sa mga luha. Ma, hindi ko gustong makita siya. Hindi ko gustong makilala, magpanggap, na maayos ang lahat. Ngunit napakiusap si Papa. Sinabi, na mahalaga ito para sa kanya. Lisa, makinig ka sa akin ng matunog. Lumapit si Corazon, nang mas malapit at kinuha ang anak sa braso. Hindi ka obligadong gumawa ng bagay, na hindi mo ka nais-nais, dahil lang sa may humihiling. Kahit na ito ay ang iyong ama, ang iyong mga damdamin ay mahalaga. Ang iyong opinyon ay mahalaga. Kung hindi ka handang makipagkita kay Divina, huwag makipagkita. At ito ay normal. Pero, paano kung magdamdam si Papa? Tanong ng dalaga ng mahina. Kung ipasya nito, na hindi ko siya sinusuportahan, kung gayon ito ay kanyang problema, at hindi sa iyo. Matatag na sabi ni Corazon, dapat intindihin ng mga matatanda, na ang kanilang mga desisyon, ay may mga kahihinatnan. At hindi maaaring hilingin, mula sa bata ang pagtanggap ng sitwasyon, na nagdudulot sa kanya ng hapdi. Tumango si Lisa, sumasandal sa pisngi sa mga tuhod, at muli silang nanahimik, nakikinig, kung paano sa kapitbahay na apartment, ay may nagbukas ng telebisyon, at mula doon, ay dumaan ang mga bahagi ng ilang programa. Ma, ano? Makakaya ba natin? Biglang tanong ni Lisa, at sa boses nito, ay tumunog ang takot, na sinubukan nitong itago. Kamaming dalawa nang wala si Papa, nang wala ang kanyang sweldo, narinig ko, kung paano ka umiiyak sa gabi, iniisip, na natutulog ako. Ngunit narinig ko, nilunok ni Corazon ang bukol sa lalamunan. Naramdaman, kung paano ang mga mata ay nagtaksil na napupuno ng mga luha. Makakaya natin, sabi niya ng sigurado. Bagaman siya mismo, ay hindi tuluyang naniwala dito. Magiging mahirap, kailangang magtipid. Marahil, lilipat tayo sa isang apartment na mas maliit. Ngunit makakaya natin, Lisa. Makakahanap ako ng paraan upang ibigay sa iyo ang lahat ng kinakailangan. Hindi ko kailangan ang lahat. Pagtutol ng dalaga, itinataas ang ulo at tumitingin sa mga mata ng ina. Kailangan ko na maging masaya ka upang huwag kang umiyak sa gabi. Huwag kang maglakad na may ganoong mukha, tila natapos na ang buhay. Ang mga salitang ito ay humampas ng masakit kaysa sa anumang mga sumbat, at naramdaman ni Corazon kung paano sa mga pisngi ay umaagos ang mga luha na hindi na niya maaaring pigilan. Patawarin mo ako, anak, bulong niya. Niyayakap ang anak at inilalapit ito sa sarili. Patawad na nakikita mo akong ganoong kahina, na kailangang maging mas matanda sa iyong mga taon at mag-alala tungkol sa akin. Huwag kang humingi ng paumanhin, ma. Niyakap siya ni Lisa pabalik. At nakaupo sila. Magkayakap ang dalawang babae. Ang isa nawawala at basag. Ang isa masyadong maagang tumanda. At bawat isa ay sinusubukang maging haligi para sa isa pa sa ganoong mabuhay na mundo, kung saan ang mga pamilyar na patakaran ay huminto sa paggana. Pagkaraan ng isang linggo, ay dumating ang subpina sa korte. Opisyal na naghain si Andres ng annulment. At ang petsa ng pagdinig ay itinakda sa kalagitnaan ng Disyembre. Nakaupo si Corazon na may ganoong papel sa mga braso at nakatingin sa mga nakaprint na linya, kung saan ang kanilang mahabang kasal ay nagiging isang legal na pormalidad sa isang tanghanay ng mga punto tungkol sa paghahati ng ari-arian
at pagtukoy sa lugar ng paninirahan ng menor de edad na bata. At ang lahat ng ito ay napakalamig at walang personal na tila hindi totoo. Tinawagan niya si Marites mula sa trabaho, ang tanging isa na maaari niyang kausapin ng tapat, at dumating ito sa ganoong parehong gabi na may bote ng vino at isang kahon ng tsokolate. Bueno, lahat. Ngayon opisyal, sabi ni Marites, nagbubuhos ng vino sa mga tasa dahil walang mga baso sa bahay. Kumusta ka? Normal. Pagsisinungaling ni Corazon, humihigop ng malaking lagok at namimilipit mula sa maasim na lasa ng murang vino. Ibig sabihin, hindi normal. Ngunit ano ang gagawin? Kailangang mabuhay pa. Andres, ano ang sa apartment? Tanong ni Marites. Sa praktikal na paraan, hihilingin niya ang kanyang kalahati. Marahil, nagkibit balikat si Corazon. Nagsimula na akong tumingin ng mga pagpipilian para sa pagpaupa. Kailangang lumipat, hindi ko maaaring bilhin ang kanyang bahagi. Walang pera. Makinig ka, mayroon akong kakilala. Nagpapaupa ng 2 silid sa isang normal na lugar. Nag-iisip na sabi ni Marites. Totoo, lumang bahay. Ngunit mura naman. Gusto mo? I-send ko ang mga contact? Sige. Sumang-ayon si Corazon nang nagpapasalamat. Anumang mga pagpipilian ay titingnan ko. Nakaupo sila sa kusina. Umiinom ng vino. At nagsasalita tungkol sa lahat at tungkol sa wala. At naramdaman ni Corazon sa unang pagkakataon sa matagal na oras na hindi nag-iisa, na mayroong sinuman, na basta nasa tabi, hindi hinuhusgahan, at hindi nagbibigay ng hindi kinakailangang mga payo. Dumating ang Disyembre kasama ang unang ulan, na nahulog sa lungsod ng hindi inaasahang maaga. Ginagawa ang maruming mga kalye na puting espasyo, kung saan ang lahat ay tila mas malinis at mas maliwanag. Bagaman sa ilalim ng mapanlinlang na kaputian na ito, ay itinatago ang ganoong parehong mga problema at kahirapan. Na noon pa man, naglalakad si Corazon sa korte sa manyebe na bangketa. Sinisikap na huwag madulas sa nagyayelong mga bahagi, at naramdaman kung paano ang puso ay tumitibok sa kung saan sa lalamunan, at ang mga braso ay nanginginig ganoong kalakas, na kailangang itago ang mga ito sa mga bulsa ng Amerikana upang walang makapansin ng ganoong kahinaan. Ang gusali ng korte ay kulay abo at malungkot. May kupas na stuko at bitak-bitak na mga baitang, kung saan muling ang mga tao na may nag-aalalang mga mukha ang sinuman ay naninigarilyo sa pasukan. Nerbyosong humihit. Sinuman ay nakikipag-usap sa telepono sa malakas, nasasabik na boses, at ang buong kapaligiran ng mga drama ng tao at basag na mga tadhana ay dumidiin sa mga balikat ng hindi matitiis na bigat. Sa loob ay amoy mamasa-masa, lumang mga dokumento, at ilang opisyal na kawalan ng pakialam na pumasok sa mga dingding sa matagal na mga taon ng pagkakaroon ng institusyong ito, na nakakita ng libu-libong ganoong parehong kwento, tulad ng kay Corazon, at matagal nang nawalan ng kakayahan sa pakikiramay. Umakyat siya sa 3 palapag, nahanap ang kailangang opisina at bumaba sa matigas na kahoy na bangko sa pasilyo, kung saan naghihintay na ang ilan pang mga tao babae na may umiiyak na mukha, lalaki sa lukot na suit, nagbubukas ng ilang mga papel, at isang matandang mag-asawa. Nakaupo, mahigpit na humahawak sa isa't isa sa mga braso, tila natatakot na bitawan ng isa't isa. Kahit sa 1 segundo, lumitaw si Andres pagkaraan ng 10 minuto, at nakita ni Corazon na hindi siya nag-iisa sa tabi niya, ay naglalakad si Divina, ang ganoong parehong may pulang buhok na babae mula sa supermarket. Basta ngayon ang kanyang tiyan ay nabilog sa ilalim ng Amerikana, nagbibigay ng pagbubuntis, na medyo kapansine-pansin na. Huminto sila sa ilang metro mula kay Corazon, at demonstratibong inilagay ni Divina ang braso sa tiyan, nakatingin sa kanya na may ganoong parehong mapang-uyam ng ngiti, tulad ng noon sa tindahan. Tila nagsasabi, nakikita mo, nanalo ako, siya ay sa akin, at magkakaroon kami ng anak. Tumingin sa kanila si Corazon ng mahinhin, hindi iniiwas ang paningin,
at isang bagay sa kanyang mga mata ang nagtulak kay Divina, na manahimik at humarap muna. Mukhang hindi komportable si Andres. Paminsan-minsan ay lumilipat mula sa paa sa paa. Iniiwasang makipagkita sa paningin sa dating asawa. At iniisip ni Corazon na dinala nito si Divina dito ng espesyal upang ipakita na mayroon na itong kabilang buhay, na gumawa ito ng kanyang pinili at hindi nagsisisi tungkol dito. Bagaman ang lahat sa kanyang pose ay nagsasalita tungkol sa kabaligtaran. Kaso ng mga Santos. Sigaw ng sekretarya. Sumisilip mula sa opisina. At tumayo si Corazon. Itinutuwid ang mga balikat. At itinaas ang baba. Sinisikap na magmukhang kalmado at nakolekta. Bagaman sa loob ay nanginginig ang lahat mula sa tensyon. Pumasok sila sa opisina. Kung saan sa likod ng napakalaking mesa ay nakaupo ang hukom. Isang babae sa edad na 50. May pagod na mukha at mahigpit na paningin sa itaas ng mga salamin, sa harap kung saan nakahiga ang mga folder na may mga dokumento. At binubuksan nito ang mga ito nang walang kabuluhan. Tila ito ay pang-100 ganoong kaso sa isang araw, at ang lahat ng mga ito ay nagsasama sa isang kulay abong masa ng mga kasawian ng tao. Umupo kayo, tumango ang hukom, hindi tumitingin sa kanila, at bumaba sila sa iba't ibang panig ng mesa. Si Corazon sa kaliwa, si Andres sa kanan, at sa pagitan nila ay may hindi nakikitang dingding na imposible ng malampasan. Ang proseso ay dumaan ng formal at mabilis na binabasa ng hukom ang mga punto ng pahayag ng paghahabol, nagtatanong. Nililinaw ang mga detalye. At ang lahat ng ito ay nangyayari ganoong karaniwan at ordinaryo, tila hindi pinag-uusapan ang tungkol sa pagsira ng pamilya, kundi tungkol sa ilang pagtatalo sa sambahayan. Ang nagsakdal ay humihiling ng paghahati ng sama-samang naipundar na ari-arian. Katulad ng 3 silid na apartment. Matatagpuan. Monotonous na nag-enumerate ang hukom at nakikinig si Corazon kung paano ang kanilang buhay ay nagiging isang listahan ng mga bagay at square meters. Sumasang-ayon ba ang nasakdal sa paghahati? Sumasang-ayon ako. Sagot ni Corazon ng mahina, at ang boses niya ay tumunog na estranghero at malayo. Ngunit humihiling na isaalang-alang, nakasama ko naninirahan ang menor de edad na anak, na kailangan ng pabahay. Iminumungkahi ko na ibenta ang apartment at hatiin ang pera ng hati, nakialam si Andres. At sa boses nito, ay walang alinlangan, walang pagsisisi. Ito ay magiging makatarungan para sa pareho. Makatarungan, humarap sa kanya si Corazon, at sa unang pagkakataon sa buong oras sa boses niya ay tumunog ang galit, na hindi na niya maaaring pigilan. Makatarungan na iwanan ako kasama ang bata, nang walang bubong sa ibabaw ng ulo dahil kailangan mo ng pera para sa bagong pamilya. Corazon, ang apartment ay nakapangalan sa ating pareho, pagtutol ni Andres. At sa mukha nito ay lumitaw ang matigas na tupi sa pagitan ng mga kilay. May karapatan ako sa aking bahagi. At susuportahan ko si Lisa, magbabayad ng sustento. Sustento. Pag-ulit ni Corazon na may mapait na ngiti. Isang kapat ng iyong sweldo, na halos sapat para sa pagkain at damit. Hindi na pinag-uusapan ang tungkol sa pagpaupa ng pabahay. Humihiling na sumunod sa kaayusan. Mahigpit na sabi ng hukom, tumatambol sa panulat sa mesa. Ang tanong tungkol sa paghahati ng ari-arian ay malulutas alinsunod sa batas. Kung tungkol sa menor de edad na anak, ang kanyang lugar ng paninirahan ay matutukoy kasama ang ina. Isinasaalang-alang ang kanyang edad at pagmamahal. Ang ama ay nangangakong magbayad ng sustento sa halaga na bata 45% mula sa kita. Nakaupo si Corazon, nakatingin sa isang punto, at naramdaman kung paano sa loob ay tumataas ang isang alon ng kawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, kailangan talaga nilang lumipat ni Lisa, maghanap ng murang pabahay. Magtipid sa lahat, muling itayo ang buhay muli. At ang lahat ng ito, dahil nagpasya si Andres, na magsimula ng ganap, mula sa malinis na sheet, kasama ang ibang babae. Ang proseso ay natapos pagkaraan ng 20 minuto. Itinakda ng hukom ang susunod na pagpupulong. Pagkaraan ng 1 buwan,
para sa susunod na pagdinig ng kaso at paghahati ng ari-arian. At lumabas sila sa pasilyo, kung saan naghihintay sa kanila si Divina, na may nasisiyahang ngiti sa mukha. Bueno. Ano? Ang lahat ba ay dumaan ng maayos? Tanong nito kay Andres ng malakas. Ganoong upang siguradong marinig ni Corazon. Ngayon ay maaari na sa wakas mamuhay ng kalmado. Magplano ng hinaharap. Huminto si Corazon. Humarap at tumingin dito ng matagal na titig. Divina, alam mo ba kung ano ang pinakakatawa-tawa? Sabi niya ng mahinhin, at sa boses niya ay walang galit. Walang sama ng loob. Basta ilang pagod na karunungan. Iniisip mo, nananalo ka? Na inagaw mo sa akin ang asawa? At ngayon, ay magiging masaya ka. Ngunit ang katotohanan ay nakakuha ka ng isang tao na hindi marunong lumutas ng mga problema, na tumatakbo mula sa mga kahirapan sa mga bagong relasyon. Iniisip na doon ang lahat ay magiging iba. At kapag nagsimula na kayo ng mga kahirapan at magsisimula ang mga ito, maniwala ka sa akin dahil sambahayan, walang tulog na gabi kasama ang sanggol. At mga problemang pinansyal walang nagkansela. Tatakas din siya sa'yo sa susunod, na magiging mas bata, mas sariwa, at walang mga problema. At pagkatapos ay maiintindihan mo, na walang tagumpay. Mayroon lamang ilusyon. Sinabi ko na sa iyo ang tungkol dito, ngunit hindi ka nakinig. Namutla si Divina. Ang ngiti nito ay naglaho, at hinawakan nito si Andres sa braso. Tila naghahanap ng proteksyon. Huwag mo siyang pakinggan, bulong ni Andres. Niyayakap si Divina sa mga balikat. Nagalit lang siya. Ito ay maintindihan. Hindi ako nagalit, Andres. Pagtutol ni Corazon. Umiiling. Basta, naaawa ako sa iyo. Naaawa. Na hindi mo naintindihan. Na ang kaligayahan ay hindi walang hanggang euphoria ng bago, kundi kakayahang dumaan sa mga kahirapan ng magkasama. Pahalagahan ang katotohanang mayroon ka, ngunit ito ang iyong pinili. At kailangan mong mabuhay kasama nito. Huminto siya at pumunta sa pasilyo, sa labasan, at sa bawat hakbang ay naramdaman kung paano nagiging mas madali. Tila mula sa mga balikat ay nahuhulog ang mabigat na karga. Karga ng pag-asa, paghihintay, mga ilusyon. Oo, sa harap ay may mga kahirapan, kawalang katiyakan, takot sa hinaharap, ngunit ganoon din ang kalayaan. Kalayaan mula sa kasinungalingan, mula sa pagkukunwari, mula sa pamumuhay kasama ang isang tao, na matagal nang naging estranghero. Lumipas ang kalahating taon mula sa pulong na iyon sa korte. At ang buhay ni Corazon ay nagbago ganoong karadyal, na minsan, nagigising sa umaga sa bagong apartment, hindi niya agad maintindihan kung saan naroroon. At kailangan ng ilang segundo upang maalaala na ang dating buhay ay nanatili sa likuran. At sa harap ay may bago. Pansamantala hindi malinaw, ngunit hindi na ganoong nakakatakot, tulad ng tila sa mga unang linggo. Pagkatapos ng diborsyo, ang apartment ay inupahan nila ni Lisa sa gilid sa lumang panel house, kung saan ang elevator ay gumagana ng hiwalay, at ang mga dingding ay napakanipis, na naririnig kung paano ang mga kapitbahay sa itaas ay naglilipat ng mga kasangkapan at nag-aaway sa gabi. Ngunit sa kabilang banda, narito ang kanilang sariling espasyo, kung saan hindi lumilipad ang multo ni Andres, at hindi nagpapaalaala tungkol sa nakaraan bawat bagay at bawat anggulo. Kumuha si Corazon ng ikalawang trabaho. Sa gabi ay nagtuturo ng mga online na kurso sa accounting para sa mga nagsisimula, at ito ay nagbibigay ng karagdagang kita na nagpapahintulot na huwag bilangin bawat sentimo. At kahit minsan ay payagan para sa sarili kasama si Lisa, na pumunta sa sinehan o bumili ng isang bagay na kaaya-aya, hindi mula sa kategorya ng kinakailangan. Pumayat siya, ang buhok ay pinatubo at huminto sa pagkulay, sa ganoong nakakainis na kulay kastanyas, na isinuot sa matagal na mga taon, dahil nagustuhan ni Andres ng ganoon. At ngayon bumalik sila sa natural na madilim na lilim, na may mga kislap ng kulay abo.
na hindi niya sinimulang itago. Nagpa siya na ang edad ay hindi nakahiya, kundi basta katotohanan kung saan kailangang mabuhay ng marangal. Unti-unting natunaw si Lisa. Muling naging madaldal at bukas. Nakahanap ng mga bagong kaibigan sa paaralan. At kahit nag-enroll sa theatrical studio, tungkol sa kung saan nangarap ng matagal, ngunit dati ay hindi naglalakas loob. At ngayon dumarating sa bahay na may nagniningning na mga mata. At nagsasabi tungkol sa mga rehearsal, mga papel, tungkol sa kung paano sila naglalagay ng pagtatanghal sa klasikong dula. Nagkikita sila ng kanyang ama, ng isang beses sa linggo, at hindi kailanman nagtanong si Corazon kung paano lumipas ang pagkikita. Hindi sinusubukang mangisda ng impormasyon tungkol sa kanyang bagong buhay, dahil naiintindihan niya na hindi na ito kanyang gawain, at kung gaano kaliit ang alam niya, ganoon katsalma ang kanyang kaluluwa. Isang Sabado, nang ang Mayo ay pumasok na sa kanyang mga karapatan, at ang lungsod ay nalunod sa berde ng namumulaklak na mga puno, at ang hangin ay napuno ng ganoong espesyal na amoy ng tagsibol, na nangangako ng mga bagong simula at sariwang pagkakataon. Naglalakad si Corazon sa gitna, pagkatapos makipagkita sa customer, na gusto, napamahalaan niya ang accounting ng kanyang maliit na kumpanya, at ito ay nangangahulugan ng magandang karagdagang kita. Ang mood ay mataas, madali, tila sa loob ay may nagbago, ilang bigat ay umalis. Iniwan ang lugar para sa isang bagay na maliwanag at hindi pamilyar, na hindi niya agad nakilala. Ngunit pagkatapos ay naintindihan. Ito ay pakiramdam ng kalayaan at pagkakataon na maging sarili. Pumasok siya sa cafe upang uminom ng kape at bumaba sa bintana, pinagmamasdan ng mga tao sa kalye, mga batang mag-asawa, naglalakad sa ilalim ng hawakan, mga ina na may mga stroller, nagmamadali sa kung saan mga estudyante na may mga backpack, at silang lahat ay namuhay ng kanilang mga buhay. Masaya at nagdurusa, nangarap, at nadidismaya. At biglang matunog na natanto ni Corazon na siya ay bahagi ng malaking mundong ito, kung saan ang kanyang personal na drama, basta isang maliit na yugto na hindi tumutukoy sa buong buhay niya ng buo. Corazon, narinig niya ang pamilyar na boses. At humarap, nakita si Andres, na nakatayo sa kanyang mesa, na may mga bag sa mga braso, at nakatingin sa kanya, na may ilang kawalan ng katiyakan. Hindi inaasahan na makita ka dito. Kumusta? Sagot niya. Nang mahinhin, tumatango sa libreng upuan. Uupo ka ba? Nag-alinlangan siya. Pagkatapos ay tumango at bumaba sa upuan sa tapat, itinatayo ang mga bag sa sahig. Kumusta ang mga gawain? Tanong niya ng hindi komportable. At nakita ni Corazon na nagbago siya, tumanda, humina. Sa ilalim ng mga mata ay lumitaw ang madilim na bilog. At sa mga mata ay may pagkapagod ganoong kalalim na naging halos kaawa-awa si Corazon sa kanya. Mabuti, tapat na sagot ni Corazon. Nagtatrabaho, namumuhay kasama si Lisa, nasasanay sa bagong lugar. At sa iyo, paano? Bumuntong hininga si Andres. Kinalos ang mukha gamit ang mga braso at tumingin sa kanya ng ganoon. Tila gustong magsabi ng isang bagay, ngunit hindi naglalakas loob. Mahirap, pag-amin nito. Sa wakas ng mahina. Ipinanganak ang anak na lalaki 10 buwan na ang nakalilipas. Hindi natutulog sa gabi, si Divina pagkatapos ng postpartum depression. Palaging umiiyak. Sinisisi ako sa lahat, kulang ang pera, dahil sustento, pagpaupa ng pabahay, diapers, mixtures lahat mahal. Ako, hindi ko inakala na magiging ganoong kahirap. Nakikinig si Corazon sa kanya ng tahimik at hindi siya nakaramdam ng tuwa sa kamalasan nito, ni kasiyahan mula sa katotohanang ang kanyang mga salita sa korte ay naging propetiko. Basta pagod na pakikiramay sa tao, na siya mismo ang lumikha sa sarili ng mga problemang ito. Ang buhay ay palaging mahirap, Andres. Sabi niya ng malumanay. Kasama ang maliit na bata lalo na. Naaalaala mo ba
kung paano kasama si Lisa. Walang tulog na gabi. Colic. Naglalakad ako tulad ng isang zombie, at ikaw ay napapagod sa trabaho at sumasabog sa akin. Ngunit nakakaya natin ng magkasama. Sumusuporta sa isa't isa. Naiintindihan ko ngayon. Tumango siya. At sa boses nito ay may ganoong tapat na kapaitan. Na naramdaman ni Corazon ang kurot ng awa. Naiintindihan ko kung paano ka naging mahirap at kung paano ako naging madamot. Iniisip lang ang sarili ko. Si Divina. Hindi siya ganoon. Tulad mo. Hindi siya marunong magtiis. Hindi marunong basta kumuha at gumawa ng bagay na kailangan nang walang kapritso at iskandalo. Inihahambing mo kami. Napansin ni Corazon na may magaan na ngiti. Huwag na, Andres, iba't ibang tao kami. At bawat isa ay may kanya-kanyang malakas at mahinang panig. Hindi ako banal, basta natutong mabuhay at kumuha ng responsibilidad. At si Divina bata pa. Kailangan niya ng oras upang tumanda. Nanahimik siya. Nakatingin sa kanyang tasa ng kape na inilagay ng waiter sa harap niya. At nakita ni Corazon na gusto niyang magsabi ng isang bagay pa, isang bagay na mahalaga, ngunit natatakot. Corazon, naiintindihan ko na ang lahat ay nasira sa pagitan natin. Simula niya ng mabagal. Hindi itinataas ang mga mata. Naiintindihan ko na naging idiota, hinabol ang ilusyon, at nawala ang tunay. Hindi ko hinihiling sa iyo, napatawarin ako, o bumalik. Alam ko, na imposible ito. Basta gusto ko, na malaman mo, na nagsisisi ako. Tumingin sa kanya si Corazon ng matagal na titig. At sa loob ay walang natitirang sama ng loob, ni galit. Basta magaan na kalungkutan tungkol sa nakaraan, na umalis, nang hindi maibabalik. Hindi ako nagtataw ng sa iyo ng sama ng loob, Andres. Sabi niya ng mahina. Ang pagtatanim ng sama ng loob. Ito ay tulad ng pagdadala ng bato sa bulsa. Hinihila lang nito pababa at humahadlang sa pagpunta sa harap. Gumawa ka ng iyong pinili. Tinanggap ko ito at pumunta pa. Pareho tayong nagbago. Lumaki. Naintindihan ang isang bagay na mahalaga tungkol sa sarili. At ito ay ganoon din mahalagang karanasan. Bagaman masakit, naging iba ka. Napansin niya. Sinisuri siya. Mas malakas, kumbaga. At mas maganda. Siya nga pala. Natawa si Corazon. Sa unang pagkakataon sa matagal na oras. Tapat at madali. Basta huminto na ako sa pagkatakot na maging sarili. Paliwanag niya. Huminto na ako sa pagsasaayos sa ilalim ng inaasahan ng sinuman. At mamuhay ng ganoon. Kung paano, sa opinyon ng iba, tama. Lumabas, na ito ay napakalaya. Tinapos nila ang kape. Nakipag-usap pa ng kaunti tungkol kay Lisa, tungkol sa kanyang tagumpay sa paaralan at theatrical studio, at nakikinig si Andres ng may pagmamalaki at pananabik sa mga mata. Naiintindihan na nawawala ang mahahalagang sandali sa buhay ng anak. Pagkatapos ay tumayo siya, kinuha ang kanyang mga bag, at iniunat kay Corazon ang braso. Salamat na pinakinggan mo, sabi niya ng simple. At salamat na hindi pinapayagan si Lisa na magalit sa akin. Alam ko na ito ay iyong merito. Mahal ka niya, Andres. Sa kabila ng anuman, sagot ni Corazon. Pinipiga ang kanyang braso. Basta maging para sa kanya, ay mabuting ama. Ito ang lahat na hinihiling sa iyo. Tumango siya at lumabas, at nanatiling nakaupo si Corazon sa bintana. Tinatapos ang lumalamig na kape, at nakatingin sa kalye, kung saan ang buhay ay nagpatuloy sa kanyang landas, walang pakialam sa mga drama, at tagumpay ng tao. Kinuha niya ang telepono, at isinulat, Kay Lisa, susunduin kita mula sa studio ngayon. Pupunta kami upang kumain ng pizza, at sa parke. Sige. Ang sagot ay dumating halos agad super. Ma. Mahal kita. Napangiti si Corazon, nagbayad at lumabas sa maaraw na kalye, kung saan ang hangin ng tagsibol ay humahampas sa kanyang buhok. At sa harap ay umaabot ang lungsod ng buong posibilidad at mga bagong daan, na maaari na niyang piliin mismo.
nang walang pag-aalinlangan sa opinyon ng sinuman. At sa unang pagkakataon sa matagal na oras naramdaman niya na ang hinaharap ay hindi nakakatakot, kundi nakakaakit sa kanyang hindi kilala. Nangangako hindi lang mga kahirapan, kundi ganoon din mga kagalakan. Natiyak na mahahanap niya para sa sarili at para sa anak, na noon at mananatiling pinakamahalagang tao sa kanyang buhay.